Sa buong Kapuluan, 2 minuto makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kabilis ng araw. Ikalabing-anim ngayon ng Enero 2025. Huwebes na ho tayo. Sa ulo ng mga balita, 6 na milyong na imprentang balota na sayang dahil sa TRO ng Korte Suprema. Mas mahabang termino ng mga barangay at SK officials, lusot na sa Senado. Itinakdang 58 pesos price ceiling ng bigas ng DA kinikwestiyon sa Kamara. 29 na pulis na sangkot naman sa 6.7 billion pesos shabu, ipinapaaresto ng korte. Mount Canlaon, patuloy ang pag-alburuto, muling nagbuga ng sulfur dioxide. Ilang bahagi naman ng Pilipinas magiging maulan hanggang weekend. Epekto ito ng multiple weather systems. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Balita, bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na makakaranas ng kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng bansa. Ito magtatagal pa hanggang Sabado January 18 dahil naman sa multiple weather systems. Dahil buntag sa mga tigpaminaw natin yan sa Cebu, magsisinunog festival pa naman dun. Ayon kay Benison Estareja ng Pag-asa, ang shear line na magpapaulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at northern portion ng Bicol Region. Shear line naman ay ang collision ng malamig na hangin mula sa northeast monsoon o amihan at ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean o yung tinatawag na easterlies. Sinabi ni Estareja na asahan din ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at ilang bahagi ng Davao Region, epekto ng easterlies. Ang problema kahapon pa o isang araw pa inuulan na matindi ang ilang bahagi ng Mindanao. Samantalang southern portion naman ng Mindanao ay makakaranas din ng mga pagulan at thunderstorms, epekto naman ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang weather system na nabubuo sa pamamagitan ng pag-converge ng hangin mula sa northern at southern hemispheres. Sinabi pa ni Estareja, asahan din ang mas malamig na panahon sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon sa susunod na ilang araw, epekto pa rin ng amihan. Nagbuga naman ang mahigit 5,000 tonelada ng asupre o sulfur dioxide ang Bulkang Canlaon sa Negros Island sa nakalipas na 24 oras. Sa datos ng PBOX, mas mataas ito kumpara sa mahigit 3,600 na toneladang asupreng pinakawala ng bulkan noong Lunes. Nakapagtala din ang PBOX ng 4 na volcanic earthquake at isang volcanic tremor na nagtagal ng halos 40 minuto. Dahil dito, patuloy ang paalala ng ahensya sa mga residente malapit sa bulkan maging maingat at alerto. Nasa 6 na milyong balota naman o katumbas ito ng 132 million pesos ang masasayang dahil sa inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema laban sa mga diniskwalipikang kandidato para sa nalalapit na eleksyon. Sinabi ni Comelec Chair George Garcia, 22 pesos kasi ang bawat balota. At may mga tauhan din silang pinapasweldo na may overtime pay at mayroon pang night differential. Napilitan na niya ang komisyon na agad na ipatigil ang pag-iimprenta dahil sa hindi kasama sa mga ito ang mga pangalan ng mga kandidatong nakakuha ng TRO. Kabilang narito sina Subair Goitaum Mustafa, Charles Abellano, Chito Balutao Balintay, Edgar Arice at Lorendo de Ramos Ritualo Jr. Bukod sa ballot printing, apektado rin ang desisyon ng Korte Suprema ang mock elections na ipinagpapaliban January 25 sana ito.
yung database ng mga kandidato, babaguhin din yung election management system, automated counting machine, ganyan din ang consolidation at canvassing system. Ginansala na rin ng COMELEC pati na ang live test para naman sa trusted build ng online voting at counting system. Pero tinitiyak naman ang Commission on Elections na matatapos nila ang muling pag-iimprenta ng mga balota sa deadline nito na April 14. Ginawa ni COMELEC Chair George Garcia ang pahayag kasunod ng pansamantala nilang pagpapahinto sa pag-iimprenta ng mga balota para sa darating na eleksyon. Ito'y matapos na magpalabas ng TRO ang korte laban sa mga dinisqualify ng COMELEC. 5 sila na kinakailangang isama sa balota. Tawag na nito, sinabi naman ni Garcia, kailangan muna nilang baguhin ang election management system bago simulang muli ang pag-iimprenta ng balota. Hindi po yung basta-basta lang ilalagay yung pangalan kasi po election management system po yan. You realize, ang bawat pangalan at the same time, yung po kasing election management system sa Angel bilang proteksyon at seguridad, hindi talaga pwedeng basta magdagdag. Kasi baka maya bigla na lang may idagdag na pangalan ng mga kandidato. So talagang kinakailangan pabago mo completely yung buong mismong sistema at ipa-trusted build mo muli yon. Ayon pa kay Garcia, inanunsyo naman ng COMELEC kung kailan ang resumption o ia-anunsyo ng COMELEC kung kailan ang resumption ng pag-iimprenta oras sa matapos na ang pagsasaayos ng election management system. Binawi ng pambansang pulisya ang aabot sa 674 na mga tauhan ng Police Security and Protection Group o PSPG ngayong panahon ng halalan. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, apektado rito ang 177 mga kandidatong tinanggalan ng security escort bago pa ang mag-eleksyon. Ipinagutos ito ng Campo Crame para maiwasan ang paggamit ng pulisya sa pag-iimpluwensya ng integridad ng halalan. Samantala, sa mga nirecall na miyembro naman ng PSG, 445 ang binawi mula sa mga kasalukuyang government officials habang 228 naman ang galing sa pribadong individual. Sa kabila nito, nilinaw ni Fajardo, maaari pa rin mag-apply ng security ang mga kandidatong may banta sa kanilang buhay. Sakaling payagan, pwede silang kumuha ng security agent sa mga lisensyadong private detective agencies. For valid reason po ay pwede po silang mag-reapply uli if they wish to avail the services po ng protection agent na tinatawag po natin. Pero yan pong mga protection agent po na yan ay dapat po ay may hawak po sila na lisensya to exercise their profession po at dapat ay sila po ay empleyado po ng mga tinatawag po natin ng mga private detective agency. Kasado na sa January 20 o sa darating na Lunes ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. Kapanayam ng programang Damdamin Bayan, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, ipatutupad na ang 58 pesos per kilo na MSRP o maximum suggested retail price sa mga 5% broken na bigas. Ito ay para sa mga pamilihan sa Metro Manila. Starting January 20, naayos lang yung mga guidelines natin. Mag-start yan. Yung, again, para lang yan sa imported na bigas. At itong 58 na maximum suggested retail price ay para sa mga 5% broken. Ito yung magandang kalidad ng bigas. Konti lang yung durog. Initially 58, baka pwede pang bumabayan dahil malaki na rin yung binaba na presyo ng 5% at 25% broken sa Vietnam, sa Thailand at saka sa India. Kasabay ng paglalagay ng MSRP, tatanggalin din ang label na premium at special sa mga ibinibentang bigas. Ito'y sa harap ng reklamo na minamanipula ng mga negosyante ang mga consumer upang mabigyang katuwiran ang mataas na presyo ng bigas. Kasabay nitong paglalagay natin ng MSRP, yung pagtatanggal nga ng premium at special. Ilalagay na lang kung saan galing na bansa, ilang percent broken, at anong klasifikasyon para pantay. Samantala, kinokondena naman ng isang leader ng Kamara de Representantes sa Department of Agriculture, pinamumunuan ni Secretary Francisco Kiko Chu Laurel, sa pagtatakda ng maximum suggested retail price ng bigas na 58 pesos per kilo na hindi umano makatotohanan.
Nagpahayag ng pagkadismaya si Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa pagdinig ng Quinta Committee na kilala rin bilang Murang Pagkain Super Committee na pinamumunuan ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Inakusahan ni Garin ang DA sa pagkabigong tugunan ng isyu ng rice supply chain na dahilan kung bakit mataas ang presyo ng bigas. Nagdesisyon ng komite na imbitahan si Laurel sa susunod na pagdinig. Ang tanong ho ni Congresswoman Garin, bakit naman daw ang DA mayroong maximum suggested retail price na 58 pesos? Saang planeta daw po nanggagaling yun? Kine-question din ni Salceda si D. Undersecretary Asis Perez kung paano at kung ano ang naging basahan ng 58 pesos na MSRP. Ayon kay Salceda, masyado daw pong mataas yun kung ang pagbabasehan ay ang mga imported na bigas na dapat ay nasa 44 hanggang 47 pesos per kilo lamang at bumaba pa ang presyo ng palay sa bansa. Sinabi ni Garin na sa isinagawang inspeksyon at konsultasyon ng DA sa mga wholesalers sa Bulacan noong nakarang buwan, inanunsyo ni Laurel at iba pang mga opisyal ng ahensya na napagkasundoan ang pagbibenta ng bigas sa halagang 45 hanggang 49 pesos, kung saan 49 ay ang premium, ngunit hindi naman ito nangyari. Sinabi din ni Garin, nasa 37 hanggang 38 pesos ang kada kilo ng bigas sa lokal na pamilihan, kaya't nakapagtatakang ipinako ng DA sa 58 pesos per kilo ang maximum suggested retail price. Ipinunto pa ni Garin, ang landed cost ng imported na bigas ay 35 pesos hanggang 39 pesos per kilo lamang. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May sagot naman ng NFA. Nilinaw, ay ba pala ito? Iba ito. Nilinaw ng National Food Authority na ligtas kainin ang aging na bigas na binibenta sa mga local government units. Ayon sa NFA, kapag umabot na kasi ng 2 months and 1 day hanggang 3 buwan, may kukonsidera na itong aging o paluma na. Pero tiniyak pa rin ng NFA Administrator Larry Lacson sa panayam ng DZRH, regular naman nilang minomonitor at idinadaan sa laboratory test ang kanilang mga bigas upang matiyak na ligtas itong kainin. Aminado naman daw sila na may pagkakaiba talaga ang kalidad kumpara sa bagong bigas, pero kumpiyansya naman siyang ligtas pa rin kainin ang mga ito. Pero naman pong sa amoy, aminado tayo, hindi po ito kasing bango ng bagong palay. Natural lang po yan. At kami naman sa DA, kami mismo, kinakain po namin yan. Nung aming nilaunch po, inamoy namin, nagpasaing kami, kinain natin. So, ako po'y confident na ito po'y very good for human consumption. Alas 4:15 ang oras sa buong Kapuluan. Oy, si Vice Ganda, nadagdagan ng endorsement na alaman sa kanyang pelikula sa katatapos ng Metro Manila Film Festival. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ang pelikula And the Breadwinner Is ni Vice Ganda ang naging top grosser sa katatapos lamang na 50th Metro Manila Film Festival. Ayon sa report ng MMFF Executive Committee, umabot daw ng 400 million pesos ang total gross nito sa loob ng halos 3 linggong showing nito sa mga sinihan. Dahil sa box office success ng pelikula, naggamit na ngayon ito sa politika. Si Vice Ganda na ang nag-endorso ng isang party list na ang tawag ay ang Kasangga Party List, na kung saan ang first nominee nito ay ang CEO ng Angkas na si George Royeca. Pinagtibay ni Royeca ang isa sa pangako niyang iangat daw ang buhay ng mga breadwinner ng Maynila sa kanyang pagtakbo sa Kongreso sa pamamagitan ng karagdagang benepisyo raw mula sa gobyerno. Kaya dahil sa pelikulang ito, napansin tuloy ng isang party list itong ang mga breadwinner at naging endorser pa si Vice Ganda. Tingnan natin kung wagi pa rin si Vice Ganda sa pag-endorso ng isang party list. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, tingnan nga natin. Samantala, oy mga misis, sa may araw pa si Mr. pag-uwi galing na trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP.
Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mamaya, meron na tayo ha? May bagong mahiwagang tunog. Sige mamaya, pagbibigyan natin yan ha? Bibigyan natin. Balik pa sa 1,000. Ano ba? Bibigyan daan natin yan ha? 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, inaprobahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 2816. Na kung magiging batas ay magtatakda ng 4 na taong terminong pananungkulan ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng sangguniang kabataan. Ayon kay Senator Go, isa sa may akda ang panukala ay magbibigay ng katatagan at continuity sa local governance. Sa kanyang manifestation sa sesyon ng Senado, sinabi ni Senator Go, napakahalaga ng naturang panukala para sa lokal na pamamahala upang matugunan ang mga hamong kinakaharap ng mga opisyal ng barangay at SK. Sinabi pa ni Senator Go na bilang isa sa mga may akda, lubos siyang natutuwa sa pag-usad ng nasabing panukala dahil ito ay magtataguyod ng katatagan at magpapatuloy sa liderato ng SK at barangay. Batay sa panukala, magsisilbi ang mga barangay at SK officials ng 4 na taon habang nililimit sila ng 3 magkakasunod na termino sa katulad na posisyon. Sa kaugnay na balita, pinasalamatan naman ni Senator Amy Marcos sa mga kapwa mambabatas sa pagpasa ng panukalang palawigin ng 4 na taon ng mga termino ng mga barangay at mga SK officials o sangguniang kabataan officials. 22 bumoto para lumusot sa pinal na pagbasa ng Senado ang Senate Bill 2816 na inakda ni Senator Amy at ngayon pirma na lamang ang kinakailangan para ito'y maging ganap na batas. Kailangan mapirmahan ho ng Presidente. Sa ilalim ng panukala, ang susunod na halalan para sa mga opisyal ng SK at barangay ay sa October 20, 2027, kung saan pinapayagan ang maximum na 3 magkakasunod na termino. Hindi naman pahintulutang sumabak sa barangay at SK elections sa Oktubre ng 2027 ang mga magsisilbi na sa kanilang 3 taong magkakasunod na termino. Ayon pa kay Senator Marcos, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, sa pamamagitan ng panukala mas lalalim ang pag-unawa ng barangay officials, gayon din ang mga SK officials sa parehong nasyonal at mga lokal na issue. Magiging sapat na rin ang kanilang panahon upang epektibong maipatupad ang sarili nilang medium at long-term initiative sa mga barangay. Wala pa silang performance, wala pa silang nagagawa at andyan, gastos na naman. Sabi nga ng DBM, ipaliban na yan. Pagkat yung mga economic managers natin, ang laki-laki ng gastos, 18 billion sa susunod na taon, ayan na naman, hindi na nga susunod na taon, 2025 na pala tayo, no? Another 20 billion. Apakalaki naman itong mga halaga na ito na paulit-ulit, halos every year tayo nag-e-election ng barangay, hindi naman tama yun. Kaya, eto nga, wala ng performance, malaki pa ang gastos. Isinusulong din ni Senator Marcos na mabigyan ng permanente at karagdagang benepisyo mga opisyal ng barangay gaya ng cost of living allowance, hazard allowance, social security at maging PhilHealth. Lumagda naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR at ang San Miguel Infrastructure ng 25-year lease agreement para sa 15 hektaryang Nayong Pilipino property sa Pasay City. Kasama sa konsiderasyon ang pagtatayo ng bagong corporate office building ng PAGCOR sa 2 hektaryang bahagi ng propiedad o nitong Nayong Pilipino. Ayon sa PAGCOR, ang 13 hektaryang property ay gagamitin sa development ng infrastructure at mga pasilidad para naman sa rehabilitation program ng Ninoy Aquino International Airport na ngayon nasa ilalim ng pangangasiwa ng San Miguel Corporation sa pamamagitan ng New NAIA Infra Corporation. Si Don Ramon Ang ng San Miguel Corporation ay agad na nagbigay ng 100 million pesos sa PAGCOR bilang advance rental at security deposit. Grabe naman ni PAGCOR Chair Altenco. Ang itatayong office building ay nagkakahalaga ng 2.45 billion pesos. Pero kahit piso hindi maglalabas ang gobyerno dahil ang pondo ay manggagaling sa San Miguel. Ito na ang ating mahiwagang tunog. Balik tayo sa 1,000 pesos. Mahiwagang tunog. Hindi nag-i-start na sasakyan, Pakiulit mo nga.
Hindi, parang tunog ng ventilidor namin yan. Yung hindi nalilinis. Hindi ko, wala pa ako maibigay na clue eh. Hindi ko pa rin kabisado. Anyway, balik ko sa 1,000 ang ating mahiwagang tunog. Ang inyong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Pero sasali ho kayo online, katulad ho ng huling winner natin, online ho sumasagot na, kinakailangan po kayong merong sharer badge. Ayan na siya. Sige, habang kayo naliligo, pag-isipan ang kung ano ang ating mahiwagang tunog. Gamit kayo na shield batcho para bumango. Magandang umaga, Pilipinas! Pare, patay sa vehicular accident habang papunta sa Holy Mass sa Llorente, Eastern Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay, RH32, mangupay nga agad, Jimmy. Isang pare patay matapos salpukan ang minamanihong siklo motorsiklo ng isang SUV sa bayan ng Llorente, Eastern Samar. Kinilala ng PNP ang biktima sa Reverend Father Alex Galo, 66 anyos, Parish Priest ng Diocese ng Barugan City at residente ng Maydulong, Eastern Samar. Nakilalang suspect na si alias Carol, 40 anyos, NGO employee, residente ng Barangay 36-8 Tacloban. Nangyari sa insidente alas 8:45 ng umaga sa barangay na Ubay, Llorente, Eastern Samar. Sa investigasyon ng PNP ang SUV Montero kaling Tacloban papuntang Barugan City, samantalang biktima na nagpamaniho ng Honda single motorsiklo ay kasalubong papuntang Barangay Santo Niño, Heporlos, Eastern Samar para dumalo sa isang Holy Mass ng salpukan ng SUV. Ang biktima at suspect tinakbo sa Llorente Medical Center para malapatan ng kakulangan, subalit idiniklara na dead on arrival ng attending physician si Father Galo. Ang driver naman ng SUV may tinamong mga fractured sa kaliwang bahagi ng kamay at inilipat sa Eastern Samar Provincial Hospital. Kinalungkot naman ng Archdiocese ng Barugan City ang pagkasawi ng pari. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga taga Zamboanga, Sibugay. Sa mga taga Iligan City, magandang umaga din po sa inyo. May aga sa mga kauturan tana sa Barotac, Iloilo. Ay, magandang umaga din po sa mga taga Puerto Princesa, Palawan. Oy, sa mga taga Mindoro, kumusta na ho kayo ha? Pinabati ho kayo ni Governor Rod Valencia. Pinaparesto na ng Manila Regional Trial Court ang 29 na dati at aktibong pulis dahil sa pagkakasangkot sa 6.7 billion pesos na nasabat na illegal drugs noong October ng 2022. Sa inilabas na arrest warrant ng Manila RTC Branch 44, nahaharap sa kasong pagtatanim ng ebidensya, delay at bungling ng mga pagsasampa ng kaso sa korte ang mga akusado na may piyansang kinakailang mabayaran na 200,000 pesos. Lumilitaw din na pinagparte-partihan umano ng mga pulis ang nasamsam na illegal drugs sa unang iniulat na nasa 1 tonelada hanggang maging 990 kilos na lamang. Kabilang sa mga dapat na maaresto si Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr., Brigadier General Narciso Domingo, Police Colonel Julian Olonan, Lieutenant Colonel Depri Ponsalan, Lieutenant Jonathan Sosonko, Police Master Sergeant Carlos Biayeta at Lorenzo Catara, Police Senior Master Sergeant Jerwin Rebusara at Marian Mananghaya. Ganon din si Patrolman Wendell de Ramos, Patrolman Hostin Peter Giar, Hasan Calao, Silvestro Buliser, D2 at iba pa. Kala nyo mapaglilinlangan ho ninyo ang batas. Bumuo naman ang Special Task Force ng Philippine National Police na siyang tututok sa pag-aresto sa 29 na mga pulis na dawit sa kontrobersyal na 990 kilos na iligal na drogang sinasabing nasabat sa Maynila noong 2022. Kasunod dito ng inilabas na arrest warrant ng Manila Regional Trial Court laban sa mga nasabing pulis. Pangungunahan ng naturang task force ni Police Lieutenant General Edgar Alan Okubo
alinsunod sa mandato ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Pagtitiyak pa ni Marbil sa publiko, papanagutin ang sinumang miyembro ng pambansang pulisya na responsable sa naturang krimen. Nagbabala naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko laban sa talamak na scam messages at mga tawag na posibleng magmula sa anumang platform. Ginawa ng CICC ang babala kasunod ang ulat ng Caller Identification Service Provider na Who's Call, kung saan lumalabas ang mahigit 6.1 million scam messages at 600,000 scam calls na naitalan sa Pilipinas nitong 2024. Sa panayam ng programang balansyado ng DZRH, muling nagpaalala si Undersecretary Alexander Ramos na mag-ingat sa mga natatanggap na text o tawag, lalo na kung hindi naman kilala ang mga numero. Yan man, nilinaw pa rin Ramos na ang naitatalang bilang na ito ay mas mababa na sa itala kumpara noong panahon na hindi pa naipatutupad ang SIM Registration Act. Well, ang una-una kong gustong i-clarify, these numbers have gone down tremendously, since 2022. We were getting more than that before, just for a year, we only had, kasi ang average is from 500,000 to 1 million messages a day tayo before. A day? Before the SIM registration, binabaha tayo. Kasi talagang ang average victim gets 30 unwanted messages. Plus the fact na meron tayong social media messages also na tinatanggap. Ayon pa sa opisyal, lubos na nakontrol ang scam calls at messages mula nang maipatupad ang SIM Registration Act. Pero sa ngayon na niya, dapat pa rin tutukan ang pagsugpo naman sa naglipa ng scam messages na natatanggap pati na sa social media. Well, as far as the SIM card registration law, it works perfectly. Ang unang objective niyan is to make people accountable for what they do online. As far as the SMS messages are concerned, tremendous ang na-drop na. Pagdating sa regulation, sa batas, so it started with the SIM card registration law, nandyan yung ating yung latest natin, FASA law, Meron din tayong e-commerce act natin. So what we need now is a regulation that would regulate yung use of social media naman. Maganda umaga, Pilipinas! 29 na makalipas sa alas 4 ng umaga, mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunod ka ba kapag makapit, malikit at malupit naman siya, all you need is Pride. At mapahirapan ang self-concept Pride, easy at worry-free naman ang laundry. At triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on tense at chocolate, mud and 7-month cotton. Gawa po ito ng ACS. Pagdating naman ni Vatican Ambassador to the Philippines, Reverend Charles Brown, mainit na sinalubong sa Northern Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, may buntag. Mainit na sinalubong kahapon ng provincial government sa pangunay Northern Samar Governor. Ito nang syuwa ng pagdating sa katarmaan ni Vatican Ambassador, His Excellency Archbishop Charles Brown. Kasama ni Governor ito nang syuwa ng mga local officials at church leaders sa lalawigan. Matapos itong salubungin sa airport, ang Vatican Ambassador ay dumiretso na sa Kapitulyo. Isang maiksi na programa naman ay sinagawa ng provincial government kung saan ginawaran ng resolution of commendation si Apostolic Nuncio to the Philippines Charles Brown. Sa mensahe ni Reverend Brown, binigyan diin ang mahalagang ugnayan ng simbahan at gobyerno sa kabila ng kanya-kanya itong functions. Naniniwala ito na malaki ang may tutulong sa Pilipinas kung may magandang ugnayan ang simbahan at gobyerno. At this beautiful gathering this morning, what comes to my mind is a characteristic of the culture of the Philippines, which I would describe as a wonderful collaboration between church and state. Of course, we know that church and state are different. They're not the same. The government is not the same as the church. The church is not the same as the government. We have different functions, don't we? But, and this is the important thing, when we work together, when we collaborate, when we cooperate, we can do something beautiful for the people of the Philippines, and in your case, for the people of Northern Samar.
Si Vatican Ambassador Brown ay kabilang sa mga dumalo sa installation ni Katarman Bishop Noli Bucco kahapon, ang ikatong bishop ng bayan ng Katarman. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. Ay, may buntag sa mga tigpaminaw nato nga mo attend sa Sinulog Festival. Magmaon kayo ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Nagdadagsaan na daw po ang mga tao ngayon, ang mga turista, para po sa taunang pagdiriwang ng Sinulog. Magbaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo, dalawang formulation ng family alcohol na pwede niyong pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man ninyong gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona, for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 48 anyos na tulak ng illegal drugs sa Basista, Pangasinan, arestado. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masanto siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Himas Rias ngayon sa Basista Police Station ng suspect na isang 48 anyos na lalaki na residente ng Purok 1, Asansor, Season, Pangasinan matapos itong maaresto sa nilatag na bypass operation ng pinagsanib ng puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit, PDIG SOU1, IMEG Luzon Field Office, Regional Drug Enforcement Unit 1, Regional Intelligence Unit at Basista Police sa ilalim ng direktang supervision ni Police Provincial Direct Rolly Fer Kapukyan. Sa ulat ni Kapukyan, gamit ang marked money nakabili ang kanilang asset ng hinihinalang shabu sa suspect na nakipagkita sa Barangay Osmeña Senior Bayan ng Basista at nang magkaabutan na ng pera at illegal na droga agad itong inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga ay may kabuang timbang na more or less 8 gramo na may standard drug price na 54,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000 itong kinakaharap ngayon ng suspect. Ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, tambay na nagbebenta ng illegal drugs nasa kote naman sa bypass operation sa Subic, Zambales. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, Aris 37. Danny, good morning. Nasa kote si Kidasan Drug Bypass Operation ang isang tambay matapos pagbilan nito ng droga ang isang nagpanggap na buyer at nahulihan pa ito ng baril sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Ayon sa Subic Municipal Police Station, kinilala ang suspect na si alias Junjun, edad 39 anyos, na tambay ng bayan ng Subic. Nahuli mula sa suspect ang isang 38 revolver, 3 bala at 0.8 gramo ng hininalang shabu. Ang nasabing droga ay may tinatayang presyo na 5,440 pesos. Dinala ang suspect sa Subic Municipal Police Station kasama ang mga peraso ng mga ebidensya at sasampahan ito ng kaukulang mga kaso. Danny Kubilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pakabakikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Nais ng Angko Madrona Party List na mapalawak ang coverage ng benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation sa mga rare o bihirang sakit. Sa plano kasi ng PhilHealth, sinabi ng Angko Madrona Party List nominee na si Attorney Arnel Gomadia, 10 rare diseases lamang ang mapapasama sa kanilang healthcare package gaya ng inborn errors of metabolism, lysosomal storage diseases at maple syrup urine syndrome. Nakasada niya sa Universal Healthcare Law na dapat siguruduhin may access sa dekalidad at abot kayang healthcare ang mga individual na may rare disease. Kaya dapat mapalawak pa ang coverage ng PhilHealth. Batay sa National Institute of Health, Institute of Human Genetics, sinabi ni Attorney Gobalian ng Angko Madrona Party List na 156 na kondisyon ang itinuturing na rare sa Pilipinas. O kumakatuan ito ng isa sa bawat 20,000 katao. Sinabi pa ni Attorney Gobalia,
Kabilang sa rare disease patients ang pinaka-vulnerable sector na nangangailangan ng tulong ng gobyerno upang makayanan ang mahal na gamutan. Isinusulong ng Comadrona Party List ang mahusay na awareness at advocacy campaign upang makalikha ng mas mahusay ding mga pag-aaral at mga polisiya upang hindi mabaon sa kahirapan ang mga mahihirap na may ganitong uri ng karamdaman. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health worker, gaya ng mga komadrona, mga nurse, mga pharmacist, mga doktor, mga researchers at iba pang mga profesional at mga stakeholder na nais garantiyahing nakakarating hanggang sa malalayo at liblib na lugar ang basic health services. Cooperative sa Davao City nilooban, mahigit kalahating milyon ang natangay ng mga kawatan. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, mahigit kalahating milyong pisong halaga ng pera ang natangay ng mga magnanakaw matapos silang nilooban ang isang gusali ng kooperatiba sa Plaza de San Isidro Building na matatagpuan sa Barangay Catarunang Grande, Davao City. Sa report ng Davao City Police Office, batay sa ulat na isinumiti kahapon ng umaga, Enero 15, 2025, sinabi ng security guard on duty nang buksan niya ang establishmento ay may butas ng safety bolt kung saan nakalagay doon ang pera. Ang kabuuhang halaga ng pera na natangay ng mga suspect ay 694,277 pesos and 89 centavos. Sa investigasyon, nalaman ng kapulisan na pumasok ang mga magnanakaw sa pamamagitan ng pagsira sa exit door at pagdaan sa kisame ng comfort room ng nasabing establishmento. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat na Jun Soter. Samantala, makikiyugyog, makikiindak si Senator Amy Marcos sa mga malalaking pista sa bansa gaya ng Cuyamis Festival sa Misamis Oriental. Ayon kay Senator Amy, isa siya sa mga inimbitahang panauhin. Magiging guest of honor siya at speaker sa nasabing kasiyahan. Tampok dito ang street dance at beauty competition. Sinabi ni Senator Amy, hindi lamang ito selebrasyon ng kultura at tradisyon, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng ekonomiya, turismo at pagkakaisa ng mga komunidad. Paraanan niya na sa aming pista upang kilalanin ang mayamang kasaysayan at kultura ng Misamis Oriental at pinalakas ang pagkakakilanlan ng probinsya upang maipagmalaki ang mga lokal na tradisyon at sining. Sinabi pa ni Senator Marcos, magiging tulay ang festival para mapalakas ang kabuhayan at negosyo ng mga lokal na mga magsasaka at mga negosyante dahil magtatampok din sila ng kanilang mga produkto gaya ng mga coconut based goods at mga handicrafts. Dahil dito anumang may mga pagbati na siya. Inanyayahan nga siya, tinanggap ho ang imbitasyon ng Misamis Oriental bilang panauhing pandangal. At sa ngayon, ang Misamis Oriental ay pangunahing destinasyon ng kultura at turismo sa Northern Mindanao. Makikipagdialogo din si Senator Amy sa mga scholars para matalakay ang scholarship beneficiaries mula sa ABCA School of Cagayan de Oro. May dalawang pahinanteng nasugatan matapos mawala ng preno at matumba pa ang isang six-wheeler na truck sa Tuba, Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Irish 41. Naimbag na bigat, Romy. Naisugod sa Baguio Jam Hospital Medical Center ang dalawang pahinante matapos matumba ang sinakyan nilang six-wheeler Fuso Wing Van Truck sa poblasyon Tuba, Benguet kahapon. Nakilala ang dalawang nasugatan na sina Christian Aplaon at Jess Balandre na pawang residente sa Pampanga. Hindi naman nasugatan ang driver ng truck na nakilalang si Norman Manalo, 46 na nakatira sa San Pablo, Libutan, San Simon, Pampanga. Batay sa report ng Tuba Municipal Police Station, galing sa Baguio City at patungo sa Pampanga ang naturang truck na may kargang scheme coat sa Marcos Highway, partikular sa bahagi ng Badiwan, Poblasyon Tuba, nang bigla itong mawala ng preno. Sinubukan naman ng hataki ng driver ang handbrake, subalit umikot ang truck hanggang sa bumangga sa nakaparadang Howo tractor na minamaneho naman ni Jeffrey Rabong, 39 anyos sa San Carlos, Baguio City. Dahil dito pareho nagtamo ng pinsala ang dalawang sasakyan. Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente at halaga ng pinsalang idinulot nito. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Romy. Jose Gina.
Naglatag naman ang senatorial aspirant na si Atty. Jimmy Bondoc na mga kagyat na aksyon upang matugunan ang dumaraming nagugutom sa mga pamilyang Pilipino. Ito ay matapos na iulat ng social weather stations na lumundag sa 25.9% ang mga pamilyang nakararanas ng involuntary hunger nitong 2024, pinakamataas simula ng pandemya ng COVID-19. Kabilang sa mga nakikitang sagot ni Atty. Bondoc ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ng pagkain upang maging abot kaya ng mga mahihirap, lalong-lalo na ang presyo ng bigas. Pinagpapatunan din ng pansin ang matinding food wastage sa pamamagitan ng sentralisadong sistema ng pagkolekta at maipamahagi ang sobrang pagkain sa mga nangangailangan. Naniniwala rin si Atty. Bondoc na dapat suportahan ang skills training at microfinance ng mga walang trabaho upang makapagsimula ng maliit na negosyo, mabuhay nilang kanilang pamilya nang hindi umaasa sa ayuda. Pinakamahalagaan niya ang policy at budget prioritization para maisulong ang epektibo at epesyenteng paggulong ng food security program. Si Atty. Bondoc ay naging Assistant Vice President for Entertainment and PAGCOR noong 2016. Naging Vice President din for Corporate Social Responsibility noong 2017 at naging bahagi ng Board of Directors noong 2021. Isinusulong naman ni Senator Bongo ang modernization at pagpapalakas ng sistema ng delayed birth registration sa bansa. Sa ilalim ng Senate Bill 2917, layo nitong alisin ang bayad sa late registration ng birth certificate ng mga mahihirap na Pilipino. Ito'y para tugunan ang problema ang kinakaharap ng milyong Pilipino hinggil sa kanilang hindi rehistradong pangalan at kakulangan din ng mga legal documents. Ipinunto rin ni Senator Go ang datos ng Philippine Statistics Authority kung saan nasa 3.7 million na mga Pilipino ang nananatiling hindi rehistrado dahil namamahalan nga sa bayad o kaya naman walang access para sa late birth registration. Gaya na lamang niya ito ng mga nasa malalayong komunidad, mga katutubo at yung vulnerable sector na walang birth certificate. Pinuna ni Laguna Representative Dan Fernandez ang manoy paglabag ng National Grid Corporation of the Philippines sa prangkisa nito matapos mabigong buksan sa publiko ang hindi bababa sa 20% ng shares nito. Sa ginanap na pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, sinabi ni Fernandez, hindi nasunod ng NGCP ang Section 8 ng Republic Act 9511. Ang punto ni Congressman Fernandez, hindi lang naman NGCP ang inuobliga na magkaroon ng public offering. Kaya ang tanong ni Congressman Fernandez, dapat na mimit o na ibibigay ng NGCP ang legal requirement for an IPO within 10 years sa loob po ng 10 taon na napagtibay ang naturang batas. Sinabi po ni Fernandez na naiintindihan niya ang legal na posisyon ng NGCP pero hindi daw po ito sasapat para baliin ang itinatadhana ng batas. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:45, 3.4 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska naman sa Sagiran, Lanao del Sur. 2 high-value target naman ng arestado. Detalye na balita mula kay Jun Dimakutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumassalam, Kuyang Angel. Pinapurihan ni Lanao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Colonel Robert Daculan ang operating unit personnel ng PIDEA Lanao del Sur Provincial Office, katuwang ang 45th SAC for SAB, PNP SAF at Sagyaran MPS sa pagkakaresto ng 2 tinaguriang high-value targets at pagkakumpiska ng more or less nasa 500 gramo ng shabu na may market value na 3.4 million pesos sa barangay poblasyon ng Sagyaran, Lanao del Sur. Ang shabung na kumpiska ay nakasilid sa orange tea bag na may mababasang Chinese character na Alicia Jean Xuan Tea. Ang 2 suspect na itinago ang mga pangalan ay pawang residente ng barangay Mindalano, El Salvador City, Lanao del Norte. Kasalukuyang nakakulong sa PIDEA Provincial Office ang 2 at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jun. Oras muna sa buong kapuluan, 46 makalipas ang alas 4 ng umaga.
47 na makalipas ang alas 4 ng umaga, nagkaisa mga lider ng Kamara de Representantes, Quadcom at mga miyembro ng GANS na pagbibigay naman ng papuri kay Speaker Martin Romualdez sa nakuha nitong mataas na public approval ratings. Iniugnay sa matagumpay na naabot ng mababang kapulungan at inklusibo at matatag na pamumuno nito. Ayon kina Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales, Deputy Speaker David J.J. Suarez at Majority Leader Manix Dalipe, naging kahanga-hanga ang pamumuno ni Speaker Romualdez sa pagtataguyod ng pagkakaisa sa mga political parties. Binigyan din naman ang mga mababatas na sa ilalim ng pamumuno ni Speaker na ipasa ng Kamara ang mga mahalagang batas. Ayon naman sa tugon ng muscle survey na isinagawa ng Octa Research mula November 10 hanggang 16 ng taong kasalukuyan, nakapagtala si Speaker Romualdez ng trust rating na 58% at performance rating na 59%. Kinilala naman ni na Congressman Ace Barbers at ng iba pa ang mahalagang pananagutan at mabuting pamamahala sa pamamagitan ng mga pinatibay na mga tungkulin sa mga pagsusuri at pangangasiwa na isinagawa ng mga nakalipas na investigasyon. Mainit naman tinanggap ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang delegasyon ng Hungarian Member of Parliament. Pinangunahan ito ng Chairman ng Foreign Affairs Committee ng National Assembly ng Hungary. Sinabi ni Speaker Romualdez na natalakay sa pagkikita nila ang pagpapalakas ng bilateral cooperation ng Pilipinas at Hungary. Pinuri din ng leader ng Kamara ang pagpapatuloy ng high-level exchanges sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama pagbisita ng Hungarian Prime Minister sa Pilipinas sa noong Hunyo ng 2023. Inilala din ni Speaker Romualdez ang mahakbang na ginawa naman ng Hungarian Deputy Speaker na si Itzban Jakab. Bumisita sa bansa noong 2021, ganyan din ni dating Philippine Senate President Juan Miguel Zubiri na nanguna sa delegasyong pumunta naman sa Hungary noong 2019 at 2023. Upang mapanatili ang matibay na relasyon ng dalawang bansa, sinabi ni Speaker, itatayo ang Philippine-Hungary Parliamentarian Friendship Group sa Kamara de Representantes matapos ang May 2025 midterm elections. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga Pilipinong nakatutok ho sa atin ngayon, lalong-lalo na dyan sa Dallas, Texas, sa Las Vegas, Nevada. Uy, Evan lang, kumusta ka na ha? Oo, baka kayo pauwi ng Pilipinas, wag na kayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Oo, eto na yung gustong mabili ni Andy Verde. Tangerine chocolate. Ano ba itong tangerine chocolate? Ito pong tsokolating ito ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess naman para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate ay meron pong mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya po ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal. Ito po ay Taste and Looks Global. Dahil tinulungan naman ng DOST at saka ng DTI. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa Maryland. At syempre sa mga suki natin sa Japan. Ohay gozaimasu sa ating mga suki. At sino ang naniniwala sa bias na survey? Aba, hindi ko po alam. Nagbabalita lang po kami din Magandang umaga din sa mga taga San Manuel, Isabela. Mahigit nga sa 25 million pesos na laga ng illegal drugs na recover sa buong Western Visayas sa loob ng 3 linggo. Detalye ng balita mula kay Aini Grace Barbo, Aris 39. Aini Grace. Tinataya sa 25.6 million pesos na halaga ng illegal na droga ang na-recover ng mga pulis sa iba't ibang anti-illegal drug operation sa buong Western Visayas sa loob ng 3 linggo. Ayon sa Police Regional Office 6 na itala ang data mula December 15, 2024 hanggang January 5 ngayong taon kung saan 140 ang naaresto.
75 operasyon ang isinagawa ng mga pulis at na-recover ang 3,768 grams ng shabu at marijuana. Nakakompiska ang Iloilo City Police Office ng 6.5 million pesos na halaga ng illegal drugs, habang ang Iloilo Police Provincial Office ay may mahigit 1 milyong pisong recoveries. May pinakamalaking recoveries ang Bacolod City Police Office na umabot sa 16.5 million pesos. Hinikayat ni PRO6 Director Brigadier General Jack Wonky ang mga pulis na ipagpatuloy lang ang kampanya, katulong ang ibang pang mga law enforcement agencies, mga local government units at ang komunidad. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, ay ni Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga ho sa mga taga-Caloocan, sa mga taga-Kulyon, Palawan, at saka sa mga taga-Hulo, Sulu. Nandito na lang din tayo. Batiin na ho natin yung mga dapat batiin. Justice Max de Leon, magandang umaga ho sa inyo. Kaagang gumising din ho nito. Si Justice Raul Villanueva, ang ating pong court administrator. Congressman Ador Plato, good morning ho sa inyo. Ma'am Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga din kay Ambassador Harry Amping. Governor Rod Valencia, kumusta na ho kayo? May kuryente ba kayo ngayon dyan? At saka si Commissioner Goyo Larosabal. Magandang umaga din po sa mga miyembro ng Midnight Singers. Ay kay Boss Manny de la Peña, kay Tita Cora, kay Sir Junior Bao, kay Tita Lloyds, kay Sir Art at saka kay Ma'am Linda, ha. Pagputihin ho ninyo inyong mga roadshows, ha. Happy birthday kay Katon Ying. Ngayon ho ang talagang birthday ni Katon Ying, ha. Katon Ying, happy birthday. Although kasabay din ho yata, kahapon yata yung kanilang anniversary ni Rosella. Congratulations, ha. Kaya lang may hindi kagandahang balita din ako natanggap kahapon. Yung kaibigan nating Dabber, kasama ko pa ito sa kabilang network natin, si Glenda Resurrection, pumanaw na ho pala. Oo. Kung sino man po ang mga nakakakilala kay Glenda Resurrection, siya po ay pumanaw na. Ang labi ay nakaburol ngayon dyan sa Binangonan, ha. Ito matagal ding nakipaglaban sa cancer. Submersible drone na natagpuan sa Masbate, hindi malayong ginamit sa military surveillance ayon po kay Senator Tol Tolentino. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa RH28. Raymond, good morning. Hindi sinasantabi ang posibilidad na ginagamit sa military surveillance at pang-SP ang submersible drone na natagpuan ng mga may isda sa San Pascual, Masbate. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino ng Senate Committee on Maritime and Admiralty Zones, sa paunang resulta ng investigasyon ay kaya nitong mag-transmit ng data at communication sa pagitan ng satellite sa dagat at lupa. Ganun pa man ay aminado si Tolentino na kailangan tapusin muna ng Philippine Navy ang forensic investigation sa natagpuang submersible drone para makompleto ang impormasyon. Humingi ng karagdagang panahon ng Philippine Navy dahil kailangan maingat ang ginagawa nilang investigasyon. Sabi ni Tolentino, maraming katanungan na kailangan masagot dito kung ito ba isang uri ng armas o gamit sa scientific research mula sa isang mothership. Paniwala ni Tolentino, maraming batas lalo na sa hanay ng Department of National Defense, Philippine National Police at Department of Foreign Affairs ang maaring mabago dahil sa natagpuang drone na ito. Pinasalamatan ng senador ang tatlong may isda na nagpakabayani sa pagkarga sa drone at dalhin sa Pampang para makita ng mga otoridad. Ito ay sina Rodney Valenzuela, Jojo Cantela at Egay Arujado na pinarangalan ng Senado kagabi. Narito si Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino. Is this considered as a vessel? Is this considered as an unmanned vessel? Is this considered as a weapon? At marami pang implikasyon yon sa international law that probably would lead to the filing of an appropriate protest, if necessary, on the part of the Department of Foreign Affairs. Is this considered as a vessel? Is this considered as an unmanned vessel? Is this considered as a weapon? At marami pang implikasyon yon sa international law that probably would lead to the filing of an appropriate protest, if necessary, on the part of the Department of Foreign Affairs.
Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! 57 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para ho naman tayo mag-ultabayo. Pero sabi ho naman dalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog, mas effective, ano ha? Para mas ma-achieve natin ang benepisyo ng ultabayo. Ano bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwento kwetsero ha, hindi mga testimonial, kundi clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Yan po yung nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakakatulong ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang disposisyon natin sa kinabukasan, maganda ang ating gising. May panibagong sigla sa pagharap sa panibagong hamon ng bukas. Baka kayo po may mga katanungan, mga paglilinaw o may mga medical questions po, pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. You can ask any question under the sun na may kinalaman sa kalusugan. May mga nakasambay ho tayong mga medical experts yan ha. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at ito po ay halal certified. Ang available po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag ho nating kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Iginigit naman ang grupo ng mga magsasaka na iligal ang planong pagbebenta ng National Food Authority sa mga nakaimbak na bigas sa mga local government units. Ayon kay Federation of Pre-Farmers National Manager Raul Montemayor, kailangan pa kasing magdeklara ang gobyerno ng food emergency para pahintulutan ang pagbebenta ng nasabing bigas. Paliwanag dito sa ilalim ng Agricultural Tarification Act. Ang pagdidispose ng mga lumang nakaimbak na bigas ay maaaring gawin sa pamamagitan ng public auction. Bunsod nito, mungkahin ni Montemayor, sa halip na ibenta ang stock na bigas ng NFA sa murang halaga, mas maiging pag-itingin ng DA ang pagsugpo sa mga gumagawa ng profiteering doon sa mga importer, mga wholesalers at mga retailer. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin muna natin mula kay Benny Estrella magiging lagyan ng panahon sa mga susunod na sandali. Benny, good morning! Good morning, Sir Angel. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, patuloy ang epekto ng shear line o yung banggaan ng mainit na easterlies at yung malamig na northeast monsoon. At sa nagpapaulan din po itong easterlies dito sa bahagi ng Visayas and Mindanao, habang ang amihan dun naman sa may hilagang bahagi po ng Luzon. Ngayong araw, asahan ng mataas na tsansa ng ulan at mga isolated thunderstorms sa Bicol Region, Cagayan, Isabela, pababa ng Quirino, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa shear line. Habang sa Eastern Visayas, meron ding kalat-kalat na mga ulan at mga thunderstorms, ganyan din sa Caraga, Davao Region, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa easterlies. Meron naman mga light to moderate rains dito sa Hilaga, kabilang na ang Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, dulot ng amihan. Ang amihan din nakaka-apekto dito sa Metro Manila, nagdadala ng pulupulong mahinang ulan, ganyan din sa Ilocos Region and the rest of Central Luzon. At yung mga hindi natin nabagit na lugar, partly cloudy to cloudy skies din at meron chance lamang ng mga isolated na ulan or mga thunderstorms. Wala tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa ngayon or wala rin aasahan na anumang weather disturbance sa mga susunod pa na araw. At yung gale warning natin, nakakonfine pa rin po dito sa may norte. Malakas ang hanggang 5.5 meters po yung mga pag-alo natin dyan sa may Batanes, Cagayan at buong Ilocos Region. Kaya delikado po ito, lalo na for small sea vessels. Yan muna latest mula dito sa weather forecasting po ng Pag-asa. Balik po sa inyo. Benny, nitong weekend, actually parating na doon yung marami sa mga dayo, mga turista. Dahil nga sa Sinulog Festival sa Cebu. Ano magiging weather doon towards weekend? Yung outlook natin for Metro Cebu po, ina-expect pa rin natin yung similar conditions na partly cloudy skies, tapos madalas maaraw naman at saka medyo mainit sa tanghali, tapos may mga saglitan lang na ulan. Saglitan lang na ulan. Okay. Buong buong Metro Cebu ha? Apo. Okay. Kumusta doon temperatura sa Baguio? For Baguio po sa ngayon, nasa 15 to 16 degrees. Wow, sarap ha? Apo. Oh. Yung sa madaling araw po yan, tapos tanghali, nag-more than 20 pa naman. At dito sa Tagaytay? Yung sa Tagaytay naman po, nasa 21 degrees ang
pinakamalamig, madaling araw. 21 degrees. So parang naka-aircon ka lang, ano ha? Oo, siya, sige. So saan pinakamalamig natin ngayon? Sa Atok pa rin? Doon pa rin po sa areas ng Benguet, Ifugao Mountain Province. Okay. Tapos yung mga pag-ulan na nararanasan ng Mindanao, kasi ilang araw na silang inuulan doon, mga hanggang kailan yan, Benny? Nabawasan na po yung mga pag-ulan natin sa Mindanao. So, most likely, itong ano na lang po, Caraga, Davao Region, hindi na rin ganun kalakas compared po kahapon. Okay. Alam, saturated na yun. Saturated na yung lupa. Sige, Benny, thank you ha. Maraming salamat. Salamat po. Si Benny Estrella mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo po ay naghahanap ng magandang investment opportunity dito po sa Pilipinas. Meron pa rin ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ng Westchester Realty. Ayan po ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term. 5% lamang ang down payment, pwede pang gibsa. So with 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya't anong iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township yung iba't ibang mga amenities. Simbahan, eskwelahan, palengke, grocery store, pati munisipyo nandun. Pero ang sabi nga ni Malu Cabral, ang isang plus dito, hindi ho sila binabaha. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Bakit ito magandang investment opportunity ito? Napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng hanggang 25,000 pesos sa kanilang Royal Scratch and Win promo. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Zamboanga del Norte, mga taga Polanco. Iba pang mabalita, dismayado si Senator Risa Ontiveros sa mga paninirang ibinabato sa Senate Bill 1979 o yung Prevention of Adolescent Pregnancy Act o PAPA. Prevention Adolescent Pregnancy Act o PAPA of 2023. Ayon kay Ontiveros na siyang may akda ng panukala, puro kasinungalingan ang puna ng mga grupong tutol dito. Kaugnay ito ng isinamitang petisyon ng grupong Project Dalisay na naisip pabasura ang Senate Bill 1979 na nila'y makasisira sa societal, moral at spiritual foundation ng ating komunidad. Sa isang press conference, pinabulaanan ni Senator Risa ang isa sa mga akusasyon ng grupo na manoy hinihikayat ang mga kabataan sa ilalim ng naturang panukala na matuto ng masturbation. Binigyan din pa ni Ontiveros na layunin lamang nito na tugunan ang idineklara ng National Economic and Development Authority na may national emergency pagdating sa teenage pregnancy. Bilang may akda ng bill, nakakagulat at nakakagalit ang mga kasinungalingan na kumalat sa social media laban sa panukalang batas na ito. Walang anumang probisyon tungkol sa pagtuturo o paghikayat ng masturbation sa mga batang edad 0 to 4 years old o yung magtuturo daw di umano ng bodily pleasure sa mga batang 6 to 9 years old o ituturo din daw sa bata na may sexual rights sila. Absolutely none. Problema ho doon sa grupo, mukhang hindi yata binasa yung bill. Tapos tumira ng tumira. Wala akong probisyong ganun .
Binigyan din naman ng Health Reform Crusader na si Senator Bongo ang nakababahalang pangamba ng mga Pilipino na umiiwas sa ospital dahil sa takot na walang pambayad kaya't nasasakripisyo ang kanilang kalusugan. Dahil dito muling nanawagan si Senator Go para sa full implementation ng Universal Healthcare Law. Sa pagtugon sa tumataas na personal concerns ng mga Pinoy, giniit nito na kritikal ang papel ng Malasakit Center sa pagpapagaan naman ng out-of-pocket ng medical expenses. Ayon kay Senator Go, dapat na wala ng Pinoy na natatakot na magpa-ospital o pumunta ng doktor dahil sa gastusin. Dahil merong Universal Healthcare Law na ang layunin ay gawing abot kamay ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Tiniyak naman ang Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang buong suporta sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng gusali para sa Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Ito ay kahit pa hindi naglaan ng pondo para sa naturang proyekto sa ilalim ng budget ng Department of Public Works and Highways ngayong taon. Pagtiyak ng Presidente, hahanapan niya ang pondo para sa pagpapatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Kasabay ito ng pagkilala ng Pangulo sa kahalagahan ng pagiging handa sakaling magkaroong muli ng panibagong global pandemic at pagtiyak na hindi lamang limitado sa human health concerns ang proyekto kundi maging sa mga hayop at halaman. 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Baka kayo po may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magmaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, yung po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sa bukna sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 509 Number 1. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga. Oy, happy birthday daw kay Katunying. Binabati siya ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo at galing din sa Batang San Miguel. Retired Major General Charles Calima, Brigadier General James Brillantes at maraming iba pa, ha? At doon sa mga nagbabalak bumili ho ng pangregalo sa Valentine's Day, aba na, dyan po yung tangerine chocolate. Tawag ho kayo sa 0919-095-5935. Dyan ho kayo po pwedeng umorder. Wala po sa mga supermarket. Ano ha? Kaya special yung tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog na mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na ang mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Dahil sa bawat bili ho natin ng tangerine chocolate, tinutulungan ho natin ang ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya ating pong tangkilikin. Ito po ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ng DOST at ng DTI. Umaga, Pilipinas! Balik 1,000 ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Hindi naman siguro naghihilod yan. Lakas naman nata ng paghihilod yan habang naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap. Ano ha? Basta ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, nakatulad ho nung nanalo natin last week ng 17,000, aba kinakailangan meron po kayong sharer badge para po mabilang ang inyong sagot. Ayan ha. Yan po ang ating mahiwagang tunog. Ayan ha. Anong naghihilod? Hindi naghihilod yun.
Nagpupunas ng tuwalya matapos maligo gamit Shield bath soap. Parang hindi din. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, magandang umaga po sa mga taga-BIR ha. O kahapon, munti ko ma-miss yung yung balita kahapon, no? Front page po ng isang pahayagan. BIR surpasses collection target for the first time in 20 years. Kita niyo yan ha. Secretary Ralph Recto, bakit naman hindi pinupuri ang BIR? Kakanta ng performance, nasurpass ang target collection for the first time in 20 years. Kagaling ho na. Gagaling na pala talaga ng collector ngayon ng BIR ha? For the past 20 years. Walang sinabi yung mga naunang administrasyon. For the past 20 years, nasurpass ho nila. Gusto ko na talagang maniwala, kaya lang may tumawag ho sa atin ng mga taga-BIR. Sabi nila, boss, anong nasurpass? Magkano bang pinag-uusapan natin dito? Sinasabi ho, 2.848 trillion pesos ang kanilang naging koleksyon. Ayan. Sabi niya, i-check mo kung magkano dapat ang target na tinakda ng Department of Finance. Nung i-check namin sa Department of Finance, pakisum mo nga. Pakisum RHTV. Magkano yung itinakdang target dapat? 3.046 trillion. Commissioner, mukhang malayo Alam mo ninyo, napaka-importante na naiintindihan natin na nakakakota na ho yung nakaka-target, nakaka-goal na po ang BIR. Bakit ho kanyo? Bakit pa tayo mangungutang? Efficient na pala yung pangungulekta ho ng BIR at saka ng Bureau of Customs, di ba? Maganda na. Ang Customs, kita natin, kaliwat kanan ho yung kanilang magandang accomplishments. Pero sa BIR, ang tanong nga mismo ng mga taga-BIR, anong buwan kaya kami naka-goal? Anak ng Pasig ng buhay naman talaga. Kumusta na ho kayo, ha? Kaya sabi nga nila, teka muna, dapat unang pumalakpak dito si Finance Secretary Ralph Recto kasi for the past 20 years, for the first time, naka-goal ang BIR. Lumalabas parang betsa Ayoko namang maniwalang fake news yan. Baka naman misquoted lang, Kaya lang, malinaw ho kasi na layo-layo sa 3 point something. Di ba? Anyway, congratulations pa rin dahil tumataas naman yung koleksyon. Hindi nga lang nakaka-goal. Anak ng Pasig naman kasi Anak ng Pasig naman kayo. Galing Pasay pumunta. Ano ba? Ayoko na nga. Ako saan mapunta. Magandang umaga nga pala sa mga taga Quezon City ha, Mayor Joy. Kumusta ka na, Mayor Joy ha? Masakit ang ulo ni Mayor Joy. Mayroong isang konsihal nagreklamo sa kanya. Nirereklamo yung kanyang mister. Nirereklamo. Lumapit kay Mayor Joy. Yung isang konsihala, nirereklamo yung kanyang mister na congressman. Magandang umaga, Pilipinas! Kawawa naman, ina ng Quezon City si Mayor Joy, ha? Ayan, ha? Kaya lahat ng mga problema, kahit to domestic, kinakailangan idulog ho sa kanya. Ha? Hindi ho 7 yan, ha? Hindi ho 7, ha? Talent ng 7? Parang. Ayan ha. Magandang umaga ho doon sa mga mambabatas na nagpunta pa ng humihingi ng tulong sa Bureau of Immigration kasi sumasakit ang ulo nila sa ProCap. Nag-invest ba naman ho doon sa ProCap ng Singapore? Pagkatapos ngayon naghahanap ng mahahabol. Nako, meron nga daw isa nag-invest ng 2 million ha. 2 million. Hindi pesos, dollars. Wow naman. $2 million ang ininvest niya. Ayun, betsa. Alam naman niyang ang sinasandalan daw nung kanilang investment cryptocurrency. Nagka-problema. Ayun, wala silang mahabol. Problema nila ngayon campaign fund. Campaign fund. Kasi yung campaign fund, ininvest muna doon, hoping na tumubo ng malaki. Disgrasya tuloy. Ayun, alang nangyari. At dahil na-disgrasya ang campaign fund, di ba? Dahil sa ProCap, ngayon marami sa kanila umaasa sa AKAP.
Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na papanagutin sa batas ang nasa likod ng pagtanggap ng maling bangkay ng pamilya ng OFW na si Jenny Alvarado. Sa panayam ng 2x2 ng DCRH at ang radyo natin, sinabi ni Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers, pinag-aaralan mo nila kasama ang ilang mga abogado bago gumawa ng susunod na aksyon. Sakaling makita na may legal na pananagutan ayon sa Kuwaiti Law. Tiniyak ni Kakdak na hahabulin nila ang may salarin sa maling repatriation ng katawan ng OFW. Sa kabila nito, sinabi naman ni Kakdak na inako niya ang responsibilidad sa nangyari, lalo't siya rin ang humiling ng agarang pagpapauwi sa labi ni Jenny. Yung abogado natin, tinitignan ngayon kung ano talagang detalye na nangyari and whether there are legal liabilities here dito sa nangyari. At kapag ang findings ng abogado natin, according to Kuwaiti law, ay may legal liabilities, then habulin natin ito. Rest assured, habulin natin. Si Jenny naman, pipinto na makauwi na itong Webes. 5:21 ang oras sa buong kapuluan. Matatandang nasa Wisha Alvarado at dalawang iba pang foreign worker noong Enero 2 matapos makalanghap ng delikadong usok sa kanilang pinagtatrabahuan. 29 na dayuhan ang naaresto ng mga otoridad matapos na pagsalakay sa isang mini Pogo Hub sa Silang Cavite. Ang titigas ng ulo, ano ha? Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, kabilang ang mga naaresto kabilang sa naaresto ay 22 Chinese. 6 naman ay mga citizen ng Myanmar. Nahuli sila sa isang pribadong resort sa Lalaan 2nd matapos i-report ito ng mismong may-ari ng establishmento. Ayon sa PAOK, sangkot din sa scam ang nahuling mga Pogo workers na walang kaukulang dokumento at pasupa ang visa. Sa kasalukuyan ay nag-iimbentaryo ng mga otoridad ng mga gamit na nakuha sa mini Pogo Hub tulad ng mga laptop. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Nasa 80% ng Pogo Hubs, mga 400 po ito, no, ang tumigil na ng kanilang operasyon sa bansa. Ito naman ang iniulat ng PAOK Executive Director na si Gilbert Cruz sa gitna ng patuloy na pagtutok ng mga otoridad sa mga small-scale Pogo Hubs sa Northern Luzon, Visayas at Mindanao. Kasunod dito ng pagsalakay ng otoridad sa isang resort sa Silang Cavite kung saan natuklasan nga ang isang Pogo Hub. Langhiya. Talaga ang titigas ng ulo, ano ha? Oo, pero dapat dito DILG. Managot mismo yung barangay kapitan, tsaka yung hepe ng pulisya. Mismo resort owner na yung nagsumbong. Naaresto dito ay ilang dayuhang empleyado. Ayon kay Cruz, ang small-scale Pogos ay karaniwang binubuo ng 20 hanggang 50 individual nagre-renta sa isang lugar o kwarto para makapang-scam. Gaya na lamang ng mga resort, mga apartment, subdivision o mga gated communities. Marami po. Actually, marami po yan, hindi lang po sa mga resort. Tama po yun, sa mga condo, sa mga subdivision. Opo. Yan na po sila nagtatago eh. Talaga nagkalat. Kailangan lang talaga tulong-tulong kasi sa mga local government officials po natin, talagang sila po talaga yung makakakita niyan. At sila po yung pwedeng mag-report yan sa ating pong kapulisan. Ayun. Mali yung numero mo. Hindi ka talaga masasagot ni Mayor Benji dyan. Eto, bigay ko na sa'yo. Nirambol mo yung numero eh. Nirambol. Ayan. Nirambol mo yung numero. Sandali, maghanap buhay muna tayo. 24 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Ang alas 5 na umaga, 27 na pala, ha? Oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Batay po yan sa mga clinical trial, ha? Hindi po kwentong kutsero. Ang ultabayo po o yung postbiotic pagpasok sa ating katawan, tinataboy po nito yung mga toxins na naipon ho sa ating maghapong iikot,
Ang ginagawa po nito, ina-activate po yung PDC plus mastoid dendritic cell. Ang tawag po dyan ng mga dalubhasa, commander ng ating immune system. Kaya ang nangyayari, kapag ito po ay gumana, naitataboy po yung mga toksin sa ating katawan kaya napapanumbalik ang sigla ng ating immunity. At nakakatulong din po yan para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, maganda ang disposisyon natin sa buhay. Meron tayong panibagong sigla sa pagharap ng hamon ng panibagong bukas. Kung meron kayong mga concerns, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. May nakastambay ho dyan na mga medical experts. Ang Ultabio po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Rehistrado po ito sa Food and Drug Administration at halal certified. Available sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Curamed, Pasmed at saka sa Amesco Drug. Again, wag natin kalimutan, ang Ultabio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sandali lamang po kay Mayor Benji Magalong, meron lang tayong Plus Report. Flash Report. Flash Report! Aba, may sunog daw pong sumiklab sa Sampaloc, Maynila. Nandun si Boy Gonzales sa RH29. Boy. Kayang Angel, itinaas na sa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab dito sa Sulukan Street sa Sampaloc, Maynila. Nagsimula ang sunog kanina lamang alas 5 ng umaga. At tabayan ng parok sa sunog sa Sampaloc, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Magandang umaga, Pilipinas! Alam po ninyo, isa sa mga dinadayo ng mga investor ngayon ay ang Baguio City. Kasama na natin si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Naimbag na bigat, Apo. Good morning, Angelo. Good morning, Kapit Malisons. Opo, ayan. At teka, Malu, nakahang pa yata yung ano na pumapasok yung monitor ni Mayor. Ayan. Anyway, bakit what is in Baguio City that attracts investor, Mayor? Alam mo siguro yung climate, ano? Aha. At the same time, especially yung governance climate. Kasi sa amin, wala talagang yung nagpapakatay ng investors, wala hiningi. Oh, teka, Mayor. Mayor, sandali lang ha. May sumasapaw sa signal ni Mayor eh. Alangan namang madaling araw pa lang nasa na si Mayor. Mayor, ayusin lang namin yung signal ha. Oo, dahil may pumapasok na parang nasa isang gathering si Mayor ganito, baka mag-attend ng gathering si Mayor. Hindi naman siguro ha. Ayusin lang natin yung signal ha. Oh, mamaya itatanong din ho natin sa kanya yung pong over-investment daw ho nila. Ha? Oo. Magandang umaga ho sa mga taga Baguio City na nakatutok din ho sa ating ngayon. Ha? Okay, Mayor. Hello, Mayor. Okay na, Angelo. Ayan, malinaw na. Kanina kasi sabi ko, ang aga nyo naman mag-attend yata ng gathering. Ayan. Oo. Anyway. Lumaga pala, meron na interview. Oo. Pasensya na kayo. Binulabog namin kinumaga. Hindi, pero na-intriga lang kami. What's in Baguio City now na very attractive sa mga investor? Alam mo, isa siguro ang pinaka-critical dito is yung governance environment. Mm-hmm. Kasi nga, pati nga yung mga investors nagtataka. Kasi una-una, pag mag-i-invest sila sa isang lugar, ang hinihingi kagad ng mayor, ano yung sa akin? What's in it for me? Ay, naku, ang dami yan. Sa Baguio, nagtataka sila. Walang hinihingi yung mayor, wala lahat. Wala. Tapos, pati yung mga payment systems, mabilis, lahat. Basta walang kalokohan, maayos yung iyong mga papeles. Ang bilis ng processing dito. Business permit, building permit, ang bilis lahat dito. Dapat naman talaga ganun, Mayor. Dito sa may bandang Quezon, meron isang mayor dyan. Ultimo yung mga nag-ooperate ng mga, ang tawag dito, yung pampasahero sasakyan, yung mga van. May hinihinging monthly na per van, hinihinga ng 5,000. 5,000 a month? Lupit, sabi ko nga. Ultimo punerarya. Oo. Oo nga. Sobra. Na parang systemic na, structural na nangyayari dito sa corruption. Oo. Diyan sa inyo, basta ilang araw ho ang processing ng business permit? Ang business permit, 8 minutes. Basta kompleto ka. Yung renewal, 8 minutes lang. Pag
Pag new business, siguro abutin ka ng mga 3 to 4 hours or 2 hours, basta available yung mga inspector kasi may mga inspection na gagawin. At wala kang aabutan dito, bawal dito. Tapos doon naman sa mga business, yung mga industries, mabilis dito kasi may incentive pa kami binibigay at very transparent dito. Kaya siguro naiengganyo sila. Kaya ang dami naming PPP. Nagugulat nga sila na ang dami naming PPP project. Oo nga, yun yung isa sa mga naka-intriga. Kaya sabi ko, tawagan nga natin si Mayor Benji. Malaman natin ano yung sikreto. Kasi yung ibang mga lugar, iniiwasan ng mga investor. Yung inyo, dinadayo Malamig na nga dyan, dinadayo pa kayo. Oo nga, nakakatuwa. Pero hindi naman pwedeng lahat kasi mag-invest dito. Alam mo, congested na ang Baguio, Angelo. Kaya nga ang ginagawa ko, kung gusto niyo mag-invest sa Baguio, please invest dito sa aming adjacent municipalities. Kasi para makatulong din kami doon sa kanilang growth and development. At the same time, helping them will also help the city of Baguio, especially doon sa congestion aspect ng congestion. So, anong priority nyo na pwedeng pumasok dyan sa Baguio? Marami. Ito ngayon, ang ongoing ngayon yung aming malalaking big ticket project sa PPP. Nasa proseso pa. Pero sabihin natin siguro nasa 60 or nasa 50%. Una, yung market modernization namin, which 4.6 billion yan. Kung na yan, siguro nasa 60+% na yan. Yung aming smart urban mobility system na katulad yung pinapatupad sa Singapore, very, very similar kasi the same company na nagpapatupad sa Singapore, IST Engineering, partnered with Mr. Manny Pangilinan para doon sa proposal nila rito na smart urban mobility. Another is yung housing projects namin, yung hydro, yung intermodal transport terminal, yung PITX. Mismong may-ari ng PITX, yung nag-construct doon, Megawatt. Meron din sila malaking project dito at almost 90% na tapos na kami doon sa proseso sa PPP. So hopefully this year magkaroon na ng implementation. Multi-level parking buildings. So ang dati namin yung creative center, marami pa. Marami mga big ticket projects dito. PPP, Public-Private Partnership. Yes, oo. May bagong sistema na yan. Napaka-transparent yan. At alam mo, ang nakakatuwa rito, yung mismong PPP center, nag-dedicate na sa dami ng PPP namin dito. Sabi nga nila, sa buong Pilipinas, kami yata ang pinakamarami. Nag-dedicate na ng team para tulungan kami rito. Kaya very transparent na. Nagulat nga yung PPP na talagang totoo nga pala, very transparent ang Baguio talaga. Hindi makakagana dyan yung Korean, yung Korean. Magkano Korean? Saan na Korean? Yun. Hindi lang Korean dyan. Tulong muna. Teka muna. Kaya isang reason pa kayo kami napatawag. May pinalalakas kayong movement ngayon yung Mayors for ano yung pangalan nun? Good Governance. Mayors for Good Governance. Gaano karami na hong miyembro nito, Mayor? When we started it last year, August last year, nino-launch namin, 56 kami ngayon, 201 na kami ngayon. Wow! 201? Yeah, anong criteria? Municipality. Anong criteria? Yung basta dedicated sila, they will manifest na they would like to join. Dedicated talaga sila to adhere strictly to the principles of good governance. Magkakaroon din kami ng problema doon sa iba kasi nakikita namin nagtataka yung iba, bakit nyo sir tinanggap yan? Hindi pa, dito sir yan, kilala yan na matindi ang corruption. Pero ang assumption kasi namin doon is, people change Yun ang kwan namin doon, pwedeng magbago pa yung tao at nagugulat kami, yung mga ibang miyembro namin talagang nagbago. Because we're getting feedback. Pero yung iba naman, hindi nagbabago. Kaya siguro anytime soon, magkakaroon din kami ng filtering. Para talagang, kasi kuminsan yung iba, ginagamit lang kaming deodorant. Kaya nga baka sasabihin nila, miyembro kami nung Mayors for Good Governance yung pala, merong map. Anong tawag nyo nga doon sa map, Mayor? Masarap ang posisyon. Masarap ang posisyon? Masarap ang power at masarap ang pera. Akala ko. Pagka congressman, masarap ang porsyento.
Matindi nga eh. Okay. Another reason. Pandemic na nga, structural na eh, talagang. Oo. Hindi, may binabanggit nga kayo, 777? Yeah, oo. Ito yung every time na, ito malaking issue nga na, na maraming, may mga nagde-deny pa eh. Totoo naman kasi ang source ko naman dito, very reliable. Sources namin dito, multiple sources nga na every time the speaker goes out on a sortie, yung provincial sortie, lahat ng mga sumamang congressman gets 777, 7 million na AKAP, 7 o AX. Conforme kung ano yung choice nila. Meron pa silang choice eh. Bata 7 million na MAIP at 7 million na tupad. 21 noon nga, noong nag-umpisa yan, hindi pa masyado naaalam ng mga ibang congressman. Yung iba, naka-6 na. Yung iba, naka-2 sortie na. Sortie, nakatanggap ng 21 times 2, di ba? 2. Yung iba naman, naka-6 na. 6 times 21, isipin mo, 126. Pero nung nalaman nilang ganun, dumami yung sumama. So, nilimit na lang sa 4 na lang. Sa maximum ka lang na 4 na lang. So, 4 times 21. So, 84. Naging 84. Pero meron akong bago, hindi ko pa nilalabas ito. Sa iyo ko nilalabas mo, Angelo. Meron pang 30. Ha? Mas malaki sa 777? Meron, oo. 3-4, ano naman yung 3-30? Sa iyo ko pa lang ito, ngayon ko pa lang ilalabas. Ito naman yung pag nag-host ka, ikaw nag-host ng provincial sortie, 30 ang sayo, hindi 777. 30 million na AKAP, 30 million na tupad, 30 million na MAIP. O ganun? Teka muna, akala ko ba yan nasa DSWD? Alam mo, maski na, in paper sa DSWD, pero actually yan, kung talagang allotted yan sa mga lawmakers yan. At pinapalabas na lang na DSWD. Pero allotted yan. It's an unwritten system. So it's silent lang. Everybody is silent about it. Yun talagang katotohanan yan. Paano kung may magsabi? Oo, Mayor, paano kung may magsabi? Mayor Benji, punta kami dyan, mag-host ka ba? Pero hindi, alam mo, dahil doon sa 30-30, marami nagbo-volunteer na talaga ha? Hindi nila kailangan Oo, maraming nag-host. Gusto mag-host kasi 30-30 ba naman. Wow. At tapos hindi pa yan. May mga entitled ba ng mga congressman na talagang halos unlifted. Unleashed, parang sa buffet. Unleashed. Okay. Ayan. Anyway. Grabe nga system. Nako. Nakakalungkot. Nung 777 na akusuhan kayo ng overinvestment. Baka ngayon 30-30, ano naman kayang susunod? Pakipaliwanag niya ano sinasabi ng COA na sumobra daw yung inyong time deposit. Totoo naman yun. That was a 2023 na audit observation memo. Totoo nun, aminin namin na nag-deposit kami. Alam mo kasi parang di ba kung ikaw, meron kang, let us say, meron kang extra pera. Tapos nakita mo na, hindi ko pa naman gagamitin ito in the next 2 months. May project ka, hindi ko pa gagamitin in the next 2 months ito. Ano kaya ko i-deposit ko muna to? I-kuan ko muna to? I-time deposit ko muna ng 60 days para kumita siya. Ang importante kasi, alam mo kasi may fiscal autonomy ang local government. Pero we have to comply with certain COA rules and regulations. At yung COA rules and regulations na yun, katulad yan, yung 1992 na COA rules na nagsasabi na you cannot just simply time deposit yung mga pondo ninyo kasi it will affect your financial performance. At the same time, pati yung mga, you will not be able to meet your financial obligation. Pero sa amin naman is, pinag-aaralan yan ng aking local finance committee. Ito, 6 months pa gagamitin itong pera na ito, naka-budget ito this year, pero sa June pa ito gagamitin, ay deposit muna natin, time deposit muna natin ng 90 days. Pero ano nangyari doon sa amin? Kaya lumaki na. Pero alam mo ba na from 2018, but before I became mayor, talagang ginagawa na nila yan. Before I became mayor. Pero transparent yan. Diniposit. Clear lahat ang kita. So,
Alam mo ba na, tapusin ko lang, Angelo, no? From 2018 to 2023, kumita pa nga kami ng 332 million. Wow! Interest lang. At ito, dinideclare ito. Dinideclare ito. At nung during my time, when I became mayor, every year, talagang, binibrief namin ang City Council tungkol dito sa ganitong klaseng mga namin, yung financial system, financial namin, yung mga financial statements namin, binibrief namin sila dyan. Ang importante, na-account mo lahat kasi may paper trail naman yan. No? At saka yan, violation. Kaya, ang ginawa namin, kinorek namin, kaya nga 2023 pa yan. So, kinorek namin. Sa ngayon, ang pera na lang namin is 1.13 billion. Wow, yabang. Sa time deposit. Yung sa time deposit. Naka-time deposit in the name of the city government. Naman dapat. Kasi lahat yun. Hindi. Pero yun nga, tataka nga ako eh. Pagka ito naka-deposit naman sa pangalan ng city government at lumalaki, gumaganda, anong issue dun? Di ba ko kasi ang issue kasi doon is baka it will impact our financial stability, availability of cash. We will not be able to meet our financial obligations. Pero never kami nagkakaroon ng cases na hindi kami nakapagbayad, hindi kami lack of cash or liquidity. Wala kaming issue ganun dito sa syudad ng Baguio. Pero kinorek namin kasi doon sa audit observation memo lang yan. Kaya kumbaga parang, mag-explain na kayo bakit may perang ganito, explain nyo. Nung in-explain naman namin sa kanila, they were satisfied. Kaya nga 2023 pa yan. Okay. At least taon lang na na-publish lang yan noong 2024. Baka naman para lang may masilip ho sa inyo. Anyway, ingat ho kayo. Kumusta ang temperatura ngayon dyan, Mayor? Nag-average na kami ng 15 to 21. Pero next week, bababa pa yata raw ng 14 na. And then, siguro mga February, baka bababa pa ng 13, 12. Kasi yun yung panahon na bumababa. Kaya akyat ka na, Angelo, dahil para ranas ka naman ng manok. Alumni homecoming 14. Kaya lang sarado kasi Kenon eh. Hindi, bukas ang Kenon. Bukas bang Kenon? Okay. Light, paakyat o pababa? Both ways. Sige. Meron lang mga lugar na nagkakaroon ng one way. Pero actually ginawa ng two way. Pero minsan kasi kung may mga malalaking trucks na bumatay, hindi pwedeng dumaan sa Bailey Bridge kaya one way nila. Okay. Pero very convenient pa rin. Kaya lang, kausap naman namin ang DPWH kung pwede, tanggalin na nila yung mga hazards na mga sign debris. Kasi delikado na rin eh. So, gumagalaw naman yung DPWH. Okay. Mayor, maraming salamat for joining us. Bigyan nyo kami listahan ng inyong ipopurge na mga nagpamiyembro lang. Mayors for Good Governance. We will. Sige, please. Thank you. Very much. Maraming salamat. Salamat po. Just Egina. Ingat po kayo. Si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Maganda umaga, Pilipinas! 45 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Yung bagong taon, bagong lakas promo natin ay nasa... Alamin na natin ang location ng DZRH bagong taon, bagong lakas, roaming D. Lakasan nyo na yung radyo, telebisyon sa Barangay Pamplona 1, Las Piñas City. Samantala, maganda umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo kasama si Giselle Ricaport nasa Pasay City Libertad Market Shop. Giselle, RH15, good morning. Good morning, Kuya Angel. Sumaas pa yung presyo ng ilang klase ng isda dito sa Libertad Market sa Pasay City matapos yung holiday season. Ang bangus mabibili sa 190 pesos ang kada kilo mula sa 180 pesos noon. Ang galunggong tumaas ng 20 pesos kada kilo, 260 pesos na ngayon. Ang dalagang bukid naman nagmahal din sa 340 pesos mula sa dating 300. 350 rin ang kada kilo ng alumahan mula sa 320 pesos. 320 naman yung yellow pin mula sa 280 kada kilo. Ang tambako, 260 pesos ang kada kilo mula sa 250 pesos, habang ang tulingan 280 na ngayon mula sa 260 pesos noon. Sa liwanag ng mga nagtitinda dito sa pamilihan, may mga isdang mahirap ulihin kapag malamig ang panahon. Kaya kakaunti daw ang supply at mahal ang presyohan.
Ang ilan namang klase ng isda kagaya ng tilapia, nagmura sa 140 pesos kada kilo mula sa 145 noon. Ang matambaka 380 pesos ang kada kilo mula sa dating 400. Habang ang pampano nagkapako naman sa 400 ang kada kilo ngayon. Ang hasa-hasa 380 mula sa 420 kada kilo. Ang bisugo 420 mula sa 450 pesos ang kada kilo. Habang ang salay-salay nakapako rin sa 380 pesos ang kada kilo ngayon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Sinibak na hepe naman ng Caloocan, may kapalit na. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag ka, Kuya Angel, may bago ng ubong hepe ng Caloocan Police. Nakarang sibakin na nakaupo pa lamang na si Police Colonel Judah Doles. Ipinalit na yan Director Police Colonel Josefino Ligan, si Police Colonel Edsel Canals mula naman sa NCRPO. Dinala sa Cebu si Doles sa Finance Department mula sa pagiging Chief of Police ng Caloocan. Si Doles ay talaga pa lamang kamakailan sa Caloocan mula sa Manila Police District pero ganitong inilipat sa kanyang posisyon. RS23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bakit nga? Bakit bigla siyang na-relieve? Bahagi ng balasahan. Maraming nagtaka sabi malakas daw. Pero pinagtataka dahil sa isa sa mga ugong-ugong na naririnig ko yung Angel isnabero na sa media. Pangalawa laging nakasibangot. Baka naman talaga pinaglihi sa kamyas. Yan lang ba? Marami naman. Sige. Siyempre, tapos yung balasan pa sa mga membro daw ng mga pulis na inabutan at pinag-tanggal lahat at pinalitan ng bago. Yun ang isa sa mga ugong-ugong na dahilan kung bakit siya sinipak. Okay, sige. At least, hindi dahil sa issue ng katiwalian, ha? Okay, dahil lang sa regular na balasan. Thank you, Edwin. Maraming salamat si Edwin Duque, RH23. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Binangonan ng Rizal at mga kalapit na mga bayan. Tingnan ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan ng Rizal. Makikita ho ninyo dyan yung model ng kanilang townhouse na Bianca. 2-story townhouse yan na may balcony at 2 hanggang 3 ang bedrooms. Kaya pagkagising ho ninyo, ang bubunga doon sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Pwede ninyong i-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye at schedule po ninyo ng tripping. Yan sa paligid po ng township. Nandyan din po ang iba't ibang mga amenities na available. Hindi din ho kalayuan ito sa iba't ibang commercial establishments. St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Tawag na 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Magandang umaga, Pilipinas! Yun daw pong sunog dyan sa Sampaloc, Maynila. Nasa port alarm na. May paglilinaw po si Secretary Remulla kaugnay ng sinasabing grand conspiracy sa pulisya. Dahil ho doon sa bungled drug haul noong 2022. Detalye na balita mula kay Jel Paro sa RH52. Jel. Kuya Angel, nagpasalamat ang pambansang pulisya sa ginawang paglilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla hinggil sa umano'y grand conspiracy sa loob ng Hanay. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, siya pa rin tumatayong tagapagsalita ng PNP. Welcome development ang sinabi ni Remulla na pumapatungkol lamang ang kanyang naunang pahayag sa sinasabing cover-up sa 6.7 billion peso drug bust noong 2022. Pagbawi ng SILG, hindi sumasalamin sa buong organisasyon ng pulis ang nakitang irregularidad na nagresulta sa pagkaso at pagpapaaresto sa 29 na pulis na sangkot sa insidente. Nauna nang iginiit ng PNP ang zero tolerance policy nito at ang pagpapahusay sa internal cleansing sa pamamagitan ng pagtatatag ng Integrity Monitoring and Enforcement Grupo IMEG at Internal Affairs Service o PNP-IAS. Pakinggan natin si General Fajardo. Yung mga efforts po natin to at least impose po yung ating mga internal disciplinary mechanism ay magtutuloy-tuloy po yan, and as proof to that po ay marami na po tayong dinismiss na mga pulis at ang sabi po ng ating Chief PNP ay hindi nating hahayaan na makabalik pa sa serbisyo itong mga tiwaling pulis po na ito.
ni General Fajardo. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, may update sa Bulkang Kanlaon si Bal Gonzales sa Rich by Bal. Kuya Angel, patuloy ang mataas na aktibidad ng Mount Kanlaon sa Negros Island sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOL sa nakalipas na 24 oras. Nakapagtala ng 13 volcanic earthquake sa bisinidad ng bulkan. Bukod dito ay nakapag-record din ng 2 volcanic tremor sa bulkan na tumagal ng 13 hanggang 22 minuto. Umabot sa 75 metrong taas ang makapal na pagsingaw o plume ng bulkan na sinasabayan ng panakanakang pag-abo na napapadpad sa timog Kanluran at Kanluran. Babala ng PHIVOL sa mga residente, mataas pa rin ang posibilidad ng biglaan at mas malakas na pagsabog, pagbuga ng lava, rockfall at pagdaloy ng lahar kung may malakas na mga pag-ulan. Una nang ikinasa ng Canlaon City Government ang Planned Exodus kung saan magpapatupad ng pwersahang paglilikas sa mga residente sakaling magpatuloy ang pag-aalboruto ng Mount Canlaon at itaas ang Alert Level 4. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Tinatanong Sherwin ng mga taga-Oriental Mindoro, kailan ka naman daw pupunta doon? Para makita mo, hindi lang kaya daw sila nahihirapang makinig sa radyo, telebisyon, kasi laging brown out. Bal, Sherwin, sinong nahuli mo? Ako, palaging brown out, umaasa lang yan sa liwanag ng buwan. Kaya kanina, Angelo, yung buwan may malawak na rainbow. Sa paligid niya nung may ulap na dumaan. Di ba pag na may rainbow ang buwan, hindi sabihin nun may paparating na bagyo? Malay ko. Wala naman siya. May ganun sa astronomy. Kung saan napulot yan? Sigurado ka, hindi naman buwan yan. Mukhang street light lang yan eh. Street light? Ang laki-laki ng buwan. Ayan. Buwan ba talaga yan? Buwan yan Dito sa Burgos Street sa Pamplona. Una sa, anong lugar to? Centrasa Village po. Centrasa Village. At ngayong umaga, Angelo, kasama natin ang may-ari nitong karinderya na, tignan mo naman, isa sa mga tinitinda nila radyo. Nakatinda. Bukod sa nilulutong ulam at pagkain, may radyo silang tinda. Ayan, nasa Bukanan. Bakit may radyo kayo, te? Para po malaman namin yung balita ngayong umaga. Importante sa pagluluto. Opo, para hindi rin nakaka-board. Kasi tahimik po pagka madaling araw eh. Kasi madaling araw pa lang, Angelo, nagsisimula na sila magluto ng 2:00 sa madaling araw para, ito nga naman, tignan mo, pinagsikapan, talagang pinag-iinan. Sarap apritadang manok. Ang sarap. Ang sarap, natikman ko na eh. Kasing sarap ba yan ng apritada? Hindi, may apritadang bandok ba sa Katonyings? Wala yata. Ano yan? Ito, adobong atay balunan na may liver spread, hindi tinipid. Naman napakasarap. At meron pa silang pansin. Ay, sige na. Mamigay ka na ng pera. Pero bukod sa pakikinig nyo sa umaga, alam nyo, sinong paborito mong announcer na pinakikinggan? Si Sir Angelo Palmones po. Angelo Palmones ng DZRH, ito meron kang 1,000 pesos. Ayan di ba? Opo, thank you po. Ate. Opo. Tingnan mo yung pera kasi sa likod niyan, may picture ko. Di wala. Joke lang, ikaw naman. Picture ni Sherwin actually nakalagay dyan. Wala pa pong agila to, kulang pa. Humiri tuloy. Tagdag mo. Meron ka pang DZRH grocery. Thank you po, Sir Angelo Palmones, DZRH 666. Di ba? Kompleto. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lang, ito po sa DZRH Bagong Lakas. Yes, Kuya Angel. Nagtatanong si Ma'am Dottie Molino sa Kidapawan City, bakit wala ka na daw pinamimigay na payong?
Ay nako, pinagagawa pa yung mga payong natin dahil pinalalakas ang payong pagdating ng tag-ulan. Ito yung mga payong na pwede mong ipanangga na kahit ipanghampas mo pa sa mga kaaway mo. Kaya. Okay, sige. Nilabas sa ating payong na yan. Susunod na yan. Mamimigay tayo ng payong ulit, syempre. Sa mga guys, mula ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka na susunod natin winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas promo. RH number 6. Sherwin Batal para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo! Ay, susunod ng 2x2 sa Tangisias Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmona. Sige, iwan sa inyo na sa magandang umaga. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa aral na iniwan ni Thomas Mann, isa pong magaling na social critic. Ang sabi niya, tolerance becomes a crime when applied to evil. Tangisias Balita in just a while. Magandang umaga, Pilipinas!